Gamot sa mataas na kolesterol? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po yan, welcome sa ating munting channel. Salamat at napasyal ka. Sana magustuhan mo itong mga video na ito. At kung kursunada mo naman ang ganitong klaseng usapan, baka pwedeng makahingi ng isang pabor kung pwedeng papindot ng follow at subscribe button. Diyan sa baba, malaking tulong na yan sa ating channel. At tatanawin ko po yan ng malaking utang na loob sa inyo. At ngayon, pag-uusapan natin ang tinagurian at napabilang sa buong mundo na healthy, superfood at masarap na pampalasa ng ating pagkain, ang luya. Ang luya ay nagmula sa Southeast Asia at isa sa pangkaraniwang sangkap sa ating mga resipe sa kusina. Alam mo ba na ang luya ay napakaraming maitulong nito sa ating katawan? Narito ang mga sakit na maaaring magagamot ng luya. Una, pampababa ng kolesterol. Sa ginawang pag-aaral noong 2018 sa 60 katao na may hyperlipidemia o mataas ang taba tulad ng kolesterol at triglycerides sa dugo, ang 30 katao nito ay binigyan ng 5 gramo na luya araw-araw ay nakitaan ng pagbaba ng kolesterol levels sa loob lamang ng 3 buwan. Dahil ang katas ng luya ay nagpapababa ng LDL o masamang kolesterol sa ating katawan, na ayon sa pagsaliksik, halos katulad ito ng mga gamot na ating nabibili sa butika na nagpapababa din ng kolesterol level. Pampapayat. Ayon sa pag-aaral, ang luya ay mabisa din sa pagmamanage ng obesity. Ayon sa pag-aaral ng Columbia University, sa 10 overweight na lalaki natuklasan na ang pag-inom ng tsaa ng luya o salabat ay nagbibigay ng pakiramdam na palaging busog at nakakabawas ng pagkagagutom. At nakikita din ito sa isa pang pag-aaral ng 80 obese na kababaihan noong 2016, lumabas na ang luya ay nakakapagpababa ng body mass index at blood insulin levels. Panlaban sa kanser, pinag-aralan na ang luya ay kabilang sa isang alternatibong lunas laban sa maraming uri ng kanser. Ang mga katangian at anti-cancer ay maiugnay sa gingerol. Ito ay matatagpuan sa malaking halaga sa hilaw na luya. Mayroong ilang katibayan, kahit limitado, na ang luya ay maaring epektibo laban sa iba't ibang gastrointestinal cancer tulad ng pancreatic cancer at cancer sa atay. Pangpatalino. Sa isang pag-aaral noong 2012, ang araw-araw na pag-inom ng ginger extract ay nagresulta sa mas matalas na memorya. Dagdag pa riyan ang maraming pag-aaral sa mga hayop na nagpapakita na ang luya ay maaaring makakatulong na maprotektahan ang pag-iisip laban sa age-related decline in brain function. Pagkahilo sa biyahe. Nakaranas ka ba ng pagduduwal kung nagbebiyahe? Maaari mong subukan ang tsaa na luya o salabat o pagkain nito. Ayon kasi sa isang pag-aaral, ang salabat ay makakatulong para mabawasan ang motion sickness gaya ng dizziness at vomiting. Osteoarthritis. Pinapakita ng karamihan na panaliliksik na ang pagkain ng luya ay maaaring bahagyang mababawasan ang sakit ng ilang mga taong may osteoarthritis. Meron ilang katibayan na ang pagkain ng luya ay gumagana gaya din ng ibuprofen para sa sakit ng balakang at tuhod na gawa ng osteoarthritis. Ngunit, ang karamihan na pananaliksik ay pinapakita na ang pagpahid ng langis ng luya sa tuhod mismo ay hindi nagpapabuti ng may mga sakit ng osteoarthritis. Diabetes. Ang pag-inom ng luya ay makakatulong sa pagpapababa ng sugar level sa mga taong may diabetes. Ang luya ay maaring kakailanganing inumin na hindi bababa sa 3 buwan para makita ang mga benepisyo. Sa isang pag-aaral noong 2015, lumabas na bumuti ang sugar level sa mga pasyenteng may type 2 diabetes pagkatapos nilang uminom ng luya araw-araw. May epekto kasi ang luya sa pag-release ng insulin at paggawa nito sa trabaho ng katawan, kaya umayos ang carbohydrates at fat metabolism. Pagkahilo sa umaga. Para sa mga nakaranas ng pagkahilo sa umaga, epektibo ang pagkain ng luya o paglalagay ng luya sa bibig. Hindi man kasing bilis sa mga nabibili na gamot sa ating butika, pero nakakatulong talaga ito na mabawasan ang pagkahilo at pagsusuka.
anti-inflammatory at antioxidants. Ang luya ay mayroong gingerol. Ito ang main bioactive compound na responsable sa napakaraming benepisyo na taglay ng luya. At dahil sa maraming benepisyo na dulot nito, isa ang luya sa tradisyonal at alternatibong medicine. Ito ay ginagamit para tulungan ang panunaw, para mabawasan ang pagduwal at makatulong na labanan ang trangkaso at karaniwang sipon at marami pang iba. Masakit na lalamunan. Noon pa man kilala na ng mabisang gamot ang luya para sa makati at masakit na lalamunan. Sa pamamaraan ng pag-inom ng salabat, ang iba naman nilalagay ito sa bibig at ginagawang parang kindi. At luya din ang nakakatulong sa akin noon para makahinto din ako sa pagsisigarilyo. Hindi man ito napasama sa pag-aaral pero naging epektibo ito sa akin. Kapag nayuyusi ako, imbis na magsindi ng sigarilyo, luya ang kinakain ko at nginunguya ko na parang kindi. Pananakit ng puson. Sa ginawang pag-aaral na ang pag-inom na ang salabat sa una hanggang sa ika-4 na araw ng menstruation ay nakakatulong para mawala ang sakit sa puson na dala nito o yung tinatawag natin na dysmenorrhea. Sa ibang research na ginawa na pag-alaman na ang luya ay epektibo tulad ng ibang gamot para sa sakit tulad ng ibuprofen, mefenamic acids at Novapin. Nakita din na ang pag-inom ng luya o salabat kasabay ng pag-inom ng mefenamic ay malaking tulong. May mga ilang paalala lamang para sa mga buntis bago kayo sumubok sa kahit anong klaseng gamot o herbal drink. Siguraduhin magtanong muna kayo sa inyong doktor sa sigurado na kaligtasan mo at sa iyong baby. At hanggang dito na lang po ang ating napakagandang topic sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam.